naintindihan natin kung bakit nila ginugulo yung kwento. Siyempre, para matakasan yung accountability. At ang masama, yung accountability pinapahid nila sa iba. Kaya importante, sabi nga sa amin, soy-soyon ta ang istorya. Sabi dito sa report ng GMA News, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said he finds a report that was signed by some members of the minority bloc disrespectful to the Blue Ribbon Committee which he chairs. Lacson said that the so-called minority report carries no weight, stressing that the only report, 23 hours ago, testimonya ni Maria at Joy, credible ba? Ito yung magtuturo sana, pumalpak kay Martin Romualdez, yung sa property po sa Forbes Park. Yan nga sabi dito sa report ng Billionaire News, flip again amid the flood control scandal. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. At pag-usapan natin muli yung budget anomalies na kinasangkutan po ni Chis Escudero at saka yung plunder case na sinampa kay Sara Duterte. Kasi po, yung kampo ng mga Duterte, pilit nilang ginugulo yung kwento. Naintindihan natin kung bakit nila ginugulo yung kwento. Siyempre, para matakasan yung accountability. At ang masama, yung accountability pinapahid nila sa iba. Kaya importante, sabi nga sa amin, soy-soyon ta ang istorya. Soy-soyon ang mga bareta, as in mga istorya, sabi sa amin sa Bicol. Sundan natin yung totoong kwento. Hindi yung paglilihis, deflection, strategy na ginagawa po ng kampo ng mga Duterte, lalo na si Amy Marcos at si Marcoleta. Nagsarili ng report, minority report daw. Galit si Ping Lacson. May pagkaloko talaga itong si Amy Marcos, mga kababayan, saka si Marcoleta. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi ko binasa ang minority report. Sabi dito sa report ng GMA News, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said he finds a report that was signed by some members of the minority bloc disrespectful to the Blue Ribbon Committee which he chairs. Lacson said that the so-called minority report carries no weight, stressing that the only report that will be recognized will be the one coming from Blue Ribbon Committee itself. Sabi ni Ping Lacson, hindi ko binasa. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect towards the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin, isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 members. Hindi siyam. Ano pa manasahan natin sa kampo ng mga Duterte? Lahat sila disrespectful. Kaya wala tayong aasahan mga kababayan na pagrespeto sa kanila. Nakasanayan na nila ang ugaling walang mudo, mga bastos. Sumagot pa si Amy. Talagang black sheep ito si Amy Marcos sa pamilya ng Marcos, mga kababayan. Kaya sabi ni Amy, ang pinatunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Wala akong alam sa basurahan. Hindi ako ang may basurang pinagtatakpan. Ayokong patulan ang usaping respeto. Kung may malaking bastusan dito, yun ay ang pambabastos sa talino at pag-unawa ng mga Pilipino. Nakita mo na yung mga line of reasoning and arguments, mga kababayan, ni Amy Marcos. Talagang napakawalang mudo. Namana, walang rules sa kanya. Namana yung ugali po ni Digong. Above the law sila. Above the Senate rules. Yung ugali ni Pusit, ni Chucky, na siyempre namana sa kanyang tatay, yun na rin po ang ugali ni Amy Marcos. Walang rules. Nagsarili ng report para lang idiin ang gusto nilang idiin. Ang gusto nilang idiin, mga kababayan, si Martin Romualdez. Si Martin po, walang ebidensya na nagtuturo sa kanya, nasabi siya dito sa mga anomalya. Kaya nga po, mga kababayan, ito yung pag-usapan natin para masoy-soy ang totoong istorya. Masundan, ayan ang ibig sabihin ng masoy-soy sa amin. Masundan natin yung tamang istorya kasi pilit itong ginugulo ng kampo ng mga Duterte kasama siyempre si Amy Marcos. So, ibalik natin sa kwento ng budget anomalies na kinasangkutan ni Chis Escudero at mga kasama niya. Pati yung issue sa plunder ni Sara Duterte. Pinailang kasi siya ng plunder case. So, sa reality, mga kababayan,
Hindi dapat po pinapantayan ng ebidensya ng ingay lang. Tulad ng ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Ang iingay po para pagtakpan yung mga kabuktutan nila. Ilihis ang kwento, ang istorya. So ang dapat po, ang tunay na pananagutan ay dapat nakatayo po sa mga dokumento, hindi sa kwento nila. Dapat nakatayo sa sworn statement, sa COA findings, at sa paper trail. Dapat ganun. Kaya po, kung pag-usapan po mga anomalya at plunder, malinaw po yung kaibahan. Kay Chis Escudero at saka kay Sara Duterte, may mga nakalatag pong ebidensya. Kay Speaker Martin po, wala. Bukya po nga yung present po na dalawang witness na naman po laban kay Martin Romualdez sa investigasyon ng Senado. Kaya nga po nag-post si Atty. Carlo Ibanez. Isa siya rockstar vlogger. Sabi niya, 23 hours ago, testimonya ni Maria at Joy. Credible ba? Ito yung magtuturo sana pumalpak kay Martin Romualdez yung sa property po sa Forbes Park. Yan nga sabi dito sa report ng Billionaire News. Flip again amid the flood control scandal. South Forbes Park property allegedly snagged by Romualdez now back on the market for 4.5 billion pesos. Binibinta na uli. Sino niya, Mr. Maravillas, yung nagbibinta si Martin? Hindi nga po. Hindi yun sa kanya. Walang dokumento, walang ebidensya. Sa kanya yon. Kwento lang nila yan para siraan si Martin Romualdez. Ayan ang sabi dito. Sa Senate Blue Ribbon hearing, may dalawang witnesses na present, sabi ni Atty. Ibanez. Alias nila, Maria at Joy. Dating staff daw. Sila doon sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park, Makati. Ang kwento nila, nung pinaalis sila doon, nakausap daw nila si Curly Discaya na nagpakilalang kontraktor. At nung tinanong nila kung pwede bang pakiusapan ang new owner, ang sagot daw ni Discaya, si Romualdez ang nakabili. Kung ang gusto nilang patunayan ay si Martin Romualdez ang may-ari ng bahay, mahina ang testimonya nila. Bakit? Kasi ang ebidensya nila ay statement lang na narinig nila from Curly Discaya. Hindi nila alam kung totoo or hindi ang sinabi. Hearsay yan. Under the rules of evidence, ang hearsay ay inadmissible. Bakit? Kasi walang personal knowledge ang testigo. Umaasa sila sa sabi ng iba. As witness, kailangan ikaw mismo ang nakakita, nakausap, at naka-experience ng sinasabi mo. Itong sila Maria at Joy, hindi naman nila alam talaga kung si Romualdez nga ang may-ari ng bahay sa Forbes. Ang alam lang nila, sinabi ito ni Curly Discaya. Kaya hearsay nga siya. Pag hearsay, walang probative value. Hindi nga siya admissible in evidence, ibig sabihin hindi dapat siya binibigyan ng pansin. Yan mismo ang sabi ng isang matinong abogado. Dapat hindi binibigyan ng pansin. At saka dininay ni Curly Discaya. Iningan niya ako nga pumasok doon sa Forbes. Paano kami nagkausap niya? Kaya bukya po, mga kababayan, yung witness na gusto nilang idiin si Martin Romualdez. Kaya nagwawala lagi si Amy Marcos. Hindi niya maidiin si Pinsang. Pagdating doon sa mga kasama ninyo sa minority, tulad ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ni Jinggoy, tahimik kayo. Pwede ba niya, Mr. Maravilla? Si Joel Villanueva may isinampa ng tatlong non-bailable case ng malversation. Sinampa na po. Ayan buti naman. Ito na yung susunod kay Bong Revilla siguro. Joel Villanueva, sinampal ng tatlong non-bailable na kasong malversation sa DOJ. Hintay lang po kayo. Yung mga big fish na yan, maubos yan mga kababayan. Ayan Bong Revilla, personalities arrested over the flood control scandal. Ang dami na po. Ilan na ba sila? Bong Revilla, tapos 6 officials, DPWH Mimaropa. Lahat na to arestado. 8 officials, DPWH Davao Occidental. 4 officials, DPWH Bulacan. 1st District Engineering Office. Yung mga Discaya, si Sara Discaya, si Curly Discaya, cited in contempt. Si Roma Rimando, St. Timothy Construction. Tapos yung BGC Boys, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Ano pang reklamo ninyo? Sinasabi ninyo walang nangyayari sa investigasyon sa flood control scandal. Marami na pong arestado at may isa ng big fish, si Bong Revilla. Dapat nga kasama sa i-classify natin yung mga Discayas big fish. O ngayon, malamang sumunod na po si
Joel Villanueva kasi kinasuhan na 3 non-bailable malversation case. Hintay lang po kayo. Seryoso yung ating Pangulong Bongbong. Kaya lang pilit na ginugulo nitong kampo ng mga Duterte at hindi pwede natahimik lang tayo sa isyo kay Chis Escudero. Kasi kasama si Chis Escudero po sa mga senador na inginoso ex-DPWH official si Yusek Bernardo, Tags Escudero Revilla ko, Nancy Binay, DepEd Yusek, si Olaybar. Pilit nilang pinalulubog mga kababayan ang pangalan ni Chis Escudero kaya ilitaw nating ilitaw. May mali siya po eh. So yun, going back dito sa ating pinag-usapan, yun ang pagkakaiba sa mga anomalya at plunder case na kinasangkutan ni Chis at saka ni Sara Duterte. May mga ebidensya. Kay Martin po, wala. So ito po ang pagkakaiba ng legal reality at political demolition. Yan po ang pagkakaiba. Yan po, malinaw Senator Chis Escudero at ang 2025 budget. Isa po itong case study ng systemic manipulation. Bakit? Yan po malinaw 142.7 billion insertion. Hindi po siya random, kundi targeted talaga siya. By design. Kaya nga po naulikam si Chis Escudero, di ba? Naulikam. Pumunta siya mismo. Bonifacio Day, holiday. Pumunta siya not once but twice doon sa Kongreso. At ang sabi sa mga lumabas na balita, ang kinausap yata si Saldico, yung chairman committee ng appropriations. Ngayon si Saldico, ang balita, may feeler po makikipag-negotiate siguro para sa kanyang pag-surrender o kung anong sadya. Sabi ni John Vicrimolya kahapon, sabi nga natin, in-advise na natin itong si Saldico. Kasi kababayan ko, kabilang barangay lang po namin sa Legazpi City. Kung siyang makikinig sa sulsol ng kampo ng mga Duterte na plano siyang gamitin to destabilize, ginamit na nga po to destabilize the government para iupo si Sara. Ang solusyon po talaga, sumurrender siya at makipag-usap sa gobyerno. Napagaganda ng offer ng ating Pangulo. Noon, iwan ko kung open pa yung ating Pangulo sa kanya. Kasi siniraan yung ating Pangulo doon sa video series niya. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, yung mga ghost projects niya, gawin ninyo uli. Yung substandard, ayusin. Tapos mag-usap tayo at no cost to the government. O ngayon, nagkasakita na, nagkasiraan. Ewan ko kung open pa sa ganon, gigil na rin yung ating Pangulo kay Saldi. Hindi niya ako nakikipag-negotiate sa ganyan. Sabi ng ating Pangulo, napiko na eh. Kaninong kasalanan sa inyo? Inaboso ang kabaitan ng ating Pangulo. Yan 142.7 billion insertions. Talagang targeted siya. Hindi po siya simpleng amendments. Ang ginawa ni Chis sa 2025 budget. Ayon sa dokumentong nakuha, siya ang nagmaniobra ng 142.7 billion sa loob ng 6.3 trilyong pondo na nilagay sa infrastructure at flood control projects na puno ng red flags. Habang ito ay ginagawa, bumaba ng 33.4% ang pondo sa social services. Imagine that. Bumaba ng 29.2% ang pondo sa economic programs. Ibig sabihin may kapalit ang port at ang kapalit ay edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Yan po ang katotohanan. Yan ang totoong istorya. Mga kababayan, hindi yung mga propaganda nila na pilit nilang pinagtatakpan yung insertion na ginawa ng Senado. Huwag kami. Yan mismo yung lumabas, mga kababayan, sa investigasyon ng Senado. Yan malinaw. Kung susundan natin yung money trail, mga kababayan, sana punta sa mga kaalyado po, political allies at home turfs. So ang pinakamalaking beneficiaryo ng insertions ay hindi random provinces po. Yan Bulacan, 12.08 billion, baluarte ni Joel Villanueva, kaalyado ni Chis Escudero. Kaya sinampal na siya ngayon ng 3 non-billable na kasong malversation sa DOJ. Sa lugar mismo ni Chis, 9.1 billion, sariling probinsya ni Chis Escudero. Sa Mindoro, 8.37 billion. Sa Batangas, 7.32 billion. Sa Davao, lugar ni Bongo at ni Bato de la Rosa, 7.2 billion. Misamis Occidental, 6.5 billion. Sa Quezon, 5.9 billion. Cavite, 5.6 billion. Valenzuela, 4.25 billion. Sa Cebu, 4 billion. Yan mismo yung lugar ng mga political allies nila. Iba po?
So sa ganitong clustering mga kababayan ng pundo, classic indicator po ito mga kababayan ng politically motivated allocation. Tama pa. At saka lalong walang malinaw na national development justification. Basta sila naglagay ng pundo para alams na mga flood control, mga kababayan, na walang engineering, ang mayroon kickback na mga district engineers, na mga kasabwat na mga politiko. Maraming na-discover na mga flood control anomalies sa mga lugar na pinaboran ni Escudero at ilan pa sa mga ito ay yung General Nacal Quezon, 5 flood control projects sa iisang Agos River. Tig 150 million bawat isa. Grabe, tinawag na Phase 1, Phase 2, Phase 3. Sa kabuuan, 750 million para sa iisang lugar. Walang coordinates, walang feasibility study, walang technical specs. Ano niya, Mr. Maravillas, yung meron? Ang meron po, kickback, base mga kababayan sa testimonya mismo ni Yosek Bernardo. Ngayon, malina. Former DPWH Yosek Bernardo, tag Senator Chis Escudero, former Senators Bong Revilla, Nancy Binay, ako Bicol Party List Representative Saldico, amid investigation into anomalous ghost flood control projects. Report ito ng GMA News Online. In his affidavit, Bernardo said that Maynard Ngo, Escudero's campaign contributor, and their close friend asked him to submit a list of projects, and then submitted a list of projects, some of which were included in the General Appropriations Act. Bernardo testified that after he gave Ngo the list and asked him how to proceed, Ngo told him that it is up to him. He asked if 20% was acceptable and he said, Maynard affirmed that it is. Malinaw po ang kwento. Ginugulo nila ang kwento para pagtakpan yung mga ginawa nilang milagro. So sabi dito, ito ang textbook definition ng budget layering. Sa road projects naman, na paulit-ulit duplication by design yung ginawa nila. Sa Bulacan po, sa Santa Rita, Biak na Bato Road, may segment A, B, and C. May packages A to E, 100 million pesos bawat isa. So, 5, 500 million. Sa San Miguel, Cibol Road, may package A hanggang D, 100 million bawat isa. So, 4 siya, 400 million. So, kung papansinin, may overlapping kilometer markers at pari-parihong costing. Malinaw na indikasyon ng budget padding. By design po yung Puraco. Galit na galit yung ating Pangulo. Na-discover niya ito lahat, mga kababayan, sa sumbong sa Pangulo. Pagkatapos gustong i-impeach yung ating Pangulo. Gustong tanggalin yung ating Pangulo. Iupo si Sara para itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Yan ang malinaw po na agenda. Nakadetalye po. Solar street lights na pari-pariho ang presyo. Iba-iba ang haba at traffic ng kalsada pero pari-parihong 100 million ang alokasyon sa budget. Ang uniform costing sa magkakaibang kondisyon ay red flag ng fabricated estimates. Nationwide projects na walang mapa, may flood control items na nationwide, 500 million bawat line item, walang probinsya, walang hazard map. Ito ang klase ng pundong halos imposibleng bantayan. Dinisign mga kababayan para sa kickback na perfect na nila yung ganyang gawain. Biglang na-booking po, sumabog ngayon sa kanilang mga pagmumuka. Sabi sa Bible po, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Nailawan, na-booking mga kababayan. Ito pa, insertion on behalf of Senator Bongo, mahigit 30 billion para sa barangay health stations, super health centers. Ngunit 1.88 billion ay napunta sa motor vehicles at official cars. Mas malaki pa kaysa sa aktual na health infrastructure. Base sa sworn affidavit mga kababayan, 20% yung kickback. Si DPWH official Yosek Bernardo sa ilalim ng panunumpa ay nagsabing si Maynard Ngo na malapit kay Escudero ang humingi ng listahan ng proyekto na pag-usapan ang 20% bilang acceptable. Matapos may sama sa GAA 160 million, 20% ng 800 million binigay kay Ngo o manoy para kay Escudero. So malinaw, ito ay may pangalan, may halaga, may mekanismo, may sworn testimony. Hindi ito per se
ito'y ebidensya na sana laban kay Chis Escudero at makakatayo na sa korte. Agad-tapos ang tinuturo ninyo sa mga investigasyon, si Martin Romualdez. Asa na yung mga witnesses ninyo laban kay Martin? Lahat sablay. Sabi dito sa balita, si Saldico, si Chis Escudero, nasa likod ng mga budget cuts. Ayon kay Saldico, si Escudero daw ang nagmaniobra sa mga sumusunod. 10 billion bawas sa DepEd computerization, 1.69 billion na bawas para sa teaching positions, 74 billion tinanggal sa PhilHealth subsidy, 10 billion bawas sa DA fertilizer vouchers, 50 billion sa 4-piece funds inilipat sa program. So ginamit umano ang banta ng budget delay para ipilit ang Senate insertions ni Escudero. Kaya dapat talaga makipag-usap na si huwag ka na magtago. Walang mangyayari, kabayan. Makipag-cooperate ka na sa gobyerno. Itong si Saldico, mga kababayan. May feelers na daw, sabi ni John D. Crimolia. Ngayon, sa plunder naman po ni Sara Duterte, may COA at sworn statements po siya. Hindi opinion lang ang kaso ni Sara. Ito'y nakafile sa ombudsman. Ito yung nangyari, mga kababayan, the other day. Pinailan po ng plunder case ng mga ni Trillanes kasama yung civil society groups. So ano yung laman ng kaso? 650 million confidential at intelligence funds, OBP at DepEd. 8 billion overpriced laptop sa DepEd. 12.3 billion COA disallowance, 7 billion unliquidated cash advances, 2.735 billion confidential funds sa Davao City from 2010 to 2022. Si whistleblower Ramil Madriaga na dating aide ni Duterte ang nagbigay ng sworn statement tungkol sa cash deliveries mula sa CIF. Detalyado, mga kababayan. May sworn statement. Pagkatapos, tinuturo ninyo si Martin Romualdez na yung sworn statement nag-iisa, in-execute ni Gutesa, piki pa yung notaryo, tapos di na nagpakita. Malabo po ang kaso, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Kaya ginawa ni Marcoleta saka ni Amy Marcos, nagsarili ng minority report, naglabas na graphics. Kaya sabi po ni Fiscal EJ, sa kanyang post 22 hours ago, isa din itong vlogger, mga kababayan, legal point of view. As a lawyer niya, I always wait for the evidence before I make any conclusion. That's how my mind has been trained. And based on what's publicly available, there's nothing that supports a criminal indictment against former Speaker Martin Romualdez or even against the President. Hindi man ito supporter si Fiscal EJ ng ating Pangulo at ni Speaker. Now, we are being shown the Senate minority diagram with arrows pointing everywhere, up, down, sideways, like a conspiracy flowchart from a barangay bulletin board. Lots of arrows, lots of faces, lots of testified that, but still no solid, admissible, corroborated evidence that actually pins anything down. Funny how weak evidence suddenly needs a lot of arrows to look convincing. Ayan o. Ito yung minority report na nilabas, mga kababayan, ni Amy Marcos at saka ni Marcoleta, nakaturo sa kung saan-saan para lang po ipin down si Martin Romualdez. Ano sabi ni Fiscal AJ? Nothing that supports a criminal indictment against former Speaker Martin Romualdez or even against the President. Legal expert na yung nagsalita. Hindi po ako. Kita ninyo? Basta lang sila magturo. Plus na propaganda yung ginagawa ni Marcoleta sa kanya ni Marcos. Walang kakwenta-kwenta yung presko nila. Ang intention lang manira. So ano ang pagkakaiba, mga kababayan, ni Chis, Sara at ni Martin Romualdez? Ano yung legal na pagkakaiba? Kay Chis at Sara, may dokumento laban sa kanila. May sworn affidavit, may COA findings, may paper trail. Yung COA findings kay Sara, may paper trail. Kay Chis, kay Martin Romualdez po, walang dokumento, walang personal knowledge yung testigo. Hearsay, puro lang sabi nila, walang COA adverse finding. Mismo, mga kababayan, yung ICI nang i-invite si Martin Romualdez, wala adverse finding. At mismong si Senator Ping Lacson na nagsabi nung Monday sa investigation, wala niyang bigat yung paratang. Sabi ni Ping Lacson, walang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Romualdez sa korupsyon. Ito pa yung sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, sa mga pinagsasabi ni Amy Marcos. Nakakagulo, hindi nakakatulong.
Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Kaya kung meron siyang mayampag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Nakakaguluhan niya, hindi nakakatulong. Talagang sinasadya po ni Marcos saka ni Marcoleta, itong mga Duterte senators, naguluhin yung kwento. Sangkot kasi po yung mga kasama nila. So, sa batas mga kababayan, kapag may ebidensya, may kaso. Kapag walang ebidensya, ingay lang. So malinaw po, ang mga atake laban kay Martin Romualdez ay hindi po legal process, kundi political demolition by association. Pilit siyang sinasangkot kahit hindi man sangkot. So ang mahalaga mga kababayan sa lahat, ebidensya. Tulad ng sinasabi ni Ping Lacson, pakita niya kayo ng ebidensya. Gusto ninyo, walaan niya nagtitigil sa inyo. Gusto mong madiin si Martin? Pakita ka ng ebidensya. Kaya sabi natin, challenge natin kay Marcoleta, abogado ka naman. Kung may ebidensya ka, filean mo na si Martin sa ombudsman. Filean mo ng kaso. Bakit hindi ka mag-file ng kaso? Walang kaso kasi. Wala man kayong maipafile na kaso, walang ebidensya kasi laban kay Martin Romualdez. Kaya ang ginagawa ninyo, press con. So sa usaping ito mga kababayan, malinaw po kung sino ang dapat na may sagutin at malinaw din po kung sino yung sinisiraan lang. Dahil wala po silang maipakitang ebidensya talaga. Tama pa, ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Sir Max Swimming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.